Okay, okay. May ready na. Pero kung meron na kayong invite, ito yung one part. Pwede nyo puntahan. Vegas. Meron pa dito. Tapos meron. Good morning! So for today guys, ano tayo, road trip. So yung road trip natin guys, punta tayo sa Niagara Falls. So my friends decided to take me to Niagara. Mag-rent tayo ngayon ng car. Sabi nila malapit lang daw yun, tsaka kailangan ko daw yung makita dito. No, so temperature right now 6 degrees. Let's see, para mas malamig doon kasi syempre ano siya, medyo forest siya. So ito yung mga kasama. So makasama ko pala yung mga ayan. We would like you to meet Ermengarde in the flesh. Yeah! After 40. Ano ba yung itsura? Ito na itsura. Pinagloloko lang tayo dito. After 40 years, ito si Ermengarde. So guys, nakita So guys, ako yung ano, ako Si yung Sedi. si Sedi. Si Patrash. Dito sa Canada, meron silang breakfast. Oh. Meron silang ito, sausage, egg, croissant. Ang galing. Ayan yung Wendy's guys. So, masarap yung breakfast nila, in fairness. Tapos mura lang. So, yung mga Wendy's dito, meron silang breakfast menu na pwede nyo. Meron para silang Burger King, ganon. Ala guys, umuulan. Paano kami pupunta balik sa hotel? Yan lang yung Wendy's tsaka yung Dollarama. So bumili kami dyan ng wine para dali namin dun sa Niagara. Kasi ito lang yung hotel ko. Ito sa may North York Center. Oh, mag-rent a car kami. Dito kami nag-book sa Enterprise Rent-A-Car. Online namin ginawa. Tapos we'll pick up the car right now for overnight. Ayan siya guys. Andito lang siya sa may parking lot. Feeling ko dito din siya i-pick up. So guys, ayun. Nag-check-in na kami. Nag-check-in kami dito. Kukunin namin yung car. So the total cost niya is $50 yata. Plus $30 for insurance. Then may additional siya na taxes. So parang umabot mga $100 ka din sa total rental mo for a day. Tapos noon, meron kang deposit na $300 when you get the car. And then after you return it, then they will return back the $300. Pero technically parang 100 yung babayaran mo for that. Tapos hindi pa kasama yung gasolina nun. So guys, yan yung aming car na nirentahan. It's a Kia mid SUV na dadalhin namin papunta Niagara. So guys, before we go to the Niagara Falls, nag-stop over muna kami dito sa outlet shop kasi dadaanan mo to along the way. So dumaan muna kami dito, tsaka mag-wee break muna kami. Sobrang lamig guys. Tapos ang ganda kasi nag-drive ako. Yung driving nila dito, I think yun yung tamang driving na you follow talaga the directions, the lanes. Bawal ka mag-shift ng one lane to another ng bigla-biglaan. Kailangan magsisignal ka. Pagka yung sa follow mo lang yung mga road signs, yung speed limits. Ang ganda, ang saya ng experience kasi they let you drive, lalo na kung tourist ka, pwede mo gamitin yung Philippine passport mo to drive here. I think meron lang period ng 1 month, parang ganun. But yeah, sobrang lamig guys, saya. Yung outlet collection dito sa may Niagara. Ayan. Ayan guys, KFC.
May Subway, bubble teas. Yan. Siyempre, hindi mawawala ang ating trip kapag hindi tayo pumunta ng mga outlet malls. So from Taipei to Japan to Canada, from US, kailangan mo dumaan talaga ng outlet stores. Okay? Malaki tong outlet shop na to. And as what I said sa mga previous vlogs ko, sa lahat ng mga outlet shops, pag pupunta kayo, make sure na alam na ninyo kung ano yung bibili ninyo kasi ma-overwhelm kayo sa mga brands na nandito. And I think minsan nagtatagal kayo dahil sa gusto nyo pasukan lahat tapos you'll try to like look at. Pero kung meron na kayong in mind, kunyari Calvin Klein or kaya Tumi or kaya Lululemon or RL, doon na kayo pumunta kagad kasi that would save you much more time than still deciding where to purchase. Get? So parang yon, sila din dito, if you purchase more mga items, may additional na discount pa. Guys, dito kami sa Skylon Tower and dito makikita mo na yata yung Niagara Falls. So, itong nasa, papakita ko mamaya. Actually, it's a tower. So, ito guys, so yan, pakita ko sa'yo. Ayan. So, yung tower na yan guys, yan yung Skylon Tower. Diyan yung namin, yung dinner namin mamaya. Pero lalakad muna kami dito para tumingin sa Niagara Falls. So, papakita ko sa inyo. It's the majestic Niagara Falls. So guys, medyo backtrack kami. I mean, kami tutuloy sa Skylon. Kasi sabi daw, before kasi meron siyang buffet which is $49 siya or $59 siya. Pero ngayon, wala siya sa season na to. Wala siyang buffet. So, siya? Fine dining siya. So ngayon, hindi na kami kakain doon sa Skylon. Punta lang kami dito sa may falls. Tapos yung dalawa kong kasama, kumakain na dyan sa gilid. Gutom na kami. Kami guys. Kaya, buti nilang may dala kaming chips na dapat kakainin pa namin mamayang gabi. Pero, kinain na lang namin. So, ayan yung Skylon. Tapos may parkingan dyan. Pero may walk naman dito sa may gilid. So, yan dyan kami walk to the falls kami. Yung temperature guys is 8 degrees. Pero ang lamig nung environment dito. Lakad ka. Lakad kami. May lumakad ka rin. So, ito yung park na papalakad mo papunta sa Niagara Falls. Nakikita mo na siya from here, pero lapit tayo. So guys, ayan na siya. Kasi inibay yung sabi. Ayan na guys yung Niagara Falls. Wow! Amazing! Ang ganda. Ayun pa. So malaki siya. Nakikita niyo ba guys? Ayan o. So yan guys yung other side of the falls. Ayan, nice. Ayan, so lalapit tayo dito guys. Itong malapit na area na to. Ayan, nakita. Ang ganda. Super fun. Ang ganda dito guys. Like, this is the best. Ito palang Niagara Falls, di ba may two sides siya? So it's the US area tsaka Canada area. Yung doon sa nakita mo yung doon mga parang flatland na yun, tsaka yung building, di ba? Doon yung area ng US view. So makikita mo lang kapag nasa US view ka, yung nandoon sa may yung river na yon or yung lake na yon. Hindi mo makikita yung pagbagsak ng tubig dito. So nandito tayo ngayon sa may Canada side. So nakikita natin yung view na yan from this side, yung waterfalls. So mas maganda kung pupuntahan niyo siya dito ng Canada side. Pwede kayo mag-travel actually from US side na yun, US territory, to Canada via that bridge. Pero pag papasok kayo dito, kailangan nyo ng passport tsaka ng visa. Yung visa, iba yung visa na ETA tsaka yung e-visa tsaka yung mismong by land na visa. Alright? So, sobrang lamig.
Sobrang lamig. Sobrang, ang ganda na naman. Another nature's beauty na naman ang nangyayari. Hindi mo na naman malaman kung paano nangyari nagkaroon ng ganito dito sa mundo natin. So yun, di ba, gaya tayo ng Grand Canyon. So panoorin niyo yung vlog ko on Las Vegas Grand Canyon. Pero this time naman, Niagara Falls, isipin mo na lang na paano nagkaroon ng ganito, di ba, dito sa mundong ito. Paano ginawa ni Lord itong klase na to na wonder, nature's wonder. Kaya nga yung mga ito, mga kasama sa mga wonders of the world. So guys, nakita niyo to, ayan, meron dito sa gilid, parang mga naka-blue. Yung mga naka-blue na yan, sila yung mga pumunta din sa tunnel para makakuha ka ng closer view ng Niagara Falls. Pero yung Niagara Falls, makikita mo naman siya from here, pero syempre iba yung experience na namin. Mas mababasa ka, kaya sila naka-raincoat. Ngayon, okay na actually dito kasi makita mo yung full view of the Niagara. So nakikita ninyo yung gitna, ayan, yung gitna na yan, it's a mist. Kasi nga, today medyo cloudy, tsaka ang lakas ang lamig. No? So hindi natin nakikita yung buong falls. Pero that's the Niagara Falls that you can see here in Canada. Guys, ang ganda maglakad-lakad dito kasi sobrang ang ganda ng weather, chilling weather. Lamig, pero ayan na yung yung Niagara. It's Niagara pag ni-spell mo siya, pero it's Niagara when you mention it. No? It's Niagara, not Niagara Falls. Guys, ayan dito sa Niagara, pwede kang mag-check-in sa mga hotels. Yun yung gagawin namin. So ayan, may Courtyard Bar Marriott, may Fairways, tapos meron ding Windham. Tapos dito kami kakain sa Nico Japanese Barbecue. Ano siya, maganda yung community, guys. So, tingnan ninyo. Para siyang, US, lumang US. Parang countryside. May motels din. Ayan, ang ganda. So, yung kasama ko na naman, sabi niya na naman, gumaganda na naman yung area dahil maganda siya. Kasama mo si Erwin. So, yung kasama namin isa, iniwan na namin sa may Niagara Falls. So, ayun. So, kakain muna kami. So, Vlad, ano nagustuhan mo dito sa Niagara? Ang nagustuhan ko dito yung weather. Tapos nagustuhan ko din yung surroundings. Ayan. Even syempre yung falls. Maganda yung falls. Pero maganda yung surrounding niya. Oh, yun. Wala siya sa listahan. Dito si One Piece. Si Luffy. So nice. So for our dinner, ito yung dinner menu na, guys. The cost is 54.95 pesos per person. Kasi ito yung pwede mong i-order. May lamb, may beef, pork, chicken, rice, noodle, deep fried, side dish, and dessert. Ayan. Ito yung kinuha muna namin for first one. Yes, yan. Beef muna tayo, tapos pork mamaya. So ayan siya. So ito, guys, yung aming mix ng mga beef namin. Okay. Dahil na kami with dinner. Sobrang sarap dun sa Yakiniku place. This is in front of Courtyard by Marriott dito sa may Niagara Falls. Oh. Ayan, guys, tingnan niyo. Medyo drizzling pa rin yung yung weather. Yung room, nakita nyo naman, medyo malaki. Tapos luma, medyo dated na yung room, pero okay naman. Komportable yung mga beds. Amin, inugulo mo lang naman. Hindi lahat ng bagay din, may menu. Ayan, guys. Ito yung parang nila dito, amusement park. Niagara Speedway, tapos merong Ferris wheel. Oh. Dito yan sa district na to ng Niagara Falls. Tapos nandun siya, malapit lang to sa may Niagara Falls. Ang daming mga dito, mga pwede nyong gawin. So, you have Reprise Selfie Studios. Tapos meron kang lodging doon.
din. Okay din naman dyan. Sabi niya, Ganda. sure ka? Sabi niya, oo. Ayan guys, so pwede nyo siyang lakad. Guys, dito sobrang para kang nasa Las Vegas. Merong casino, tapos merong mga attractions na The Haunted House, tapos may Castle Dracula, tapos a maze of mirrors. Ang ganda dito. Tapos ang saya maglakad-lakad. Ano yung oras na? 10 o'clock, 10:30. So, meron pa dito, Wax Museum of the Stars. Oh, guys, huwag kayo matutulog pag nasa Niagara kayo. Huwag muna kayo matulog. Mag-explore muna kayo kasi ang dami nyo pwedeng gawin dito. Parang gusto nga namin pumasok ulit sa The Haunted House kaso parang nakakatakot, no? Ayan siya, guys. So, ang ganda niya, guys. Look. Ayan siya. Nakikita niyo yung puti sa baba. Yung puti sa baba para siyang yellow na. Nag-yellow. Tapos yun dun sa kabila yung isa pang falls. Ayan. Ang galing. May ilaw siya. Guys, ang sabi nila, ito daw is exclusive at favorite ng mga Canadian. So, Lay's ketchup. Yan, that's very Canadian. Canada Dry, ginger ale. Yan daw ay mga staples of the Canadian people. Yung hotel namin, yung Days Hotel, ngayon, paakit na kami, wine muna kami doon. So, naglalakad kami papunta doon sa falls para magkaroon ng quick picture. Walang public parking na pwede ka magbabayad ka talaga. Yung parking namin kahapon, $10 or $5. Malapit lang naman tong hotel namin sa mismong Niagara Falls. So, lakarin na lang namin papunta doon bago kami bumalik pa Toronto. Kasi, ayaw na namin magbayad. Napakaganda ng view mo dito. Oh, ganyan sa umaga ang kasalubong sa'yo. Diba? Tingnan niyo po. Meron sila dinosaur. Diba? May dinosaur na nandito. Oh, ayan yung Ferris wheel na kagabi na nakita natin. Tapos pala, reliable yung mga weather charts dito. Reliable yung mga weather applications na makikita nyo on the internet when it comes to the temperature and kung uulan ba ganyan para prepared kayo sa outfits ninyo. Ngayon is 3 degrees guys. 3 degrees. Guys, ang ganda pagka meron kayong may sun kasi clear yung photos nyo with the Niagara Falls and ang ganda ng mga shots. So, if ever mag-overnight naman kayo dito, ang gawin ninyo, meron kayong photo kahapon, nung hapon pagdating nyo dito, tapos balikan nyo siya ng umagang-umaga para clear na clear yung skies, maganda yung sun, tapos makikita mo ng buong buo si Niagara Falls. Ayan guys, papunta na ulit kami sa Toronto. Baka mag-drive-thru lang kami ngayon sa Vancouver. Mag-drive-thru lang muna kami sa Tim Hortons bago kami mag-soli yung kotse. Kailangan kasi 12 noon. Dapat nasoli na namin kasi kung hindi, since Saturday ngayon, makakonsider siya. Sarado sila ng Sunday, mababalik siya by Monday. So, i-credit na lang nila kagad yung 2 days na yun na hindi namin siya gagamitin doon sa credit card. So, kailangan namin talagang i-surrender na kagad yung ticket ay yung kotse. Alright, tara, let's go. Ako pala magdadrive.
Guys, kumain kami ng Jollibee dito sa Toronto. So, yung chicken nila. Yan. Tapos, ayun yung french fries nila. So, ano naman? Okay naman siya. Pero hindi na, syempre, 100% na-capture yung Jollibee ng Pilipinas. Pero kasi syempre, iniisip ko, baka pinipit din nila dun sa panlasa ng mga Canadian. Ano pa panlasa ng Canadian? More of Popeyes, tsaka Galing. galing ko, ginawa ko lang. Tapos pansin ko, malaki yung chicken. Malaki yung chicken. O masyado ba ka nang mamaliit na ng chicken sa Pilipinas? Ito may gravy. Gravy. Yung spaghetti medyo kakaiba. Meron pala tayong uncooked. Medyo kakaiba siya. Para siyang yung McDonald's na spaghetti. Ganun. Ganun yung lasa niya sa akin. Ganda. Super sweet, tsaka super red. Ito tingnan mo color orange. Pero okay naman. If namimiss mo na yung lasa ng Jollibee, nakukuha niya naman yung Spirit of the Philippines. 100. so yung price ng 1-piece chicken, 2-piece chicken, Jolly Spaghetti, 17.49. So mga 800 pesos. Wala pang rice yun. May $9 ka sa rice. Ayan guys, yung Jollibee. Ayan yung Jollibee. Okay naman siya. If you want, kung gusto niyo ng pagkain na, siguro kung taga dito kayo, tapos nun, miss niyo na si Jollibee. Pwede naman siya maging, option. Kung syempre, kung turista ka, tapos nun kakain ka ng Jollibee, mako-compare mo siya na iba siya, di ba? Parang, kasi nga, parati ka naman makakakain ng si Jollibee. Pero pagka taga dito ka, tapos yan, pwede naman. Tim Hortons. So ayun guys, nandito na kami sa May. Bumalik na kami ng hotel and nag-freshen up and nag-nap kami ng kaunti. So, yun nga, ang ganda nung experience namin with the Niagara Falls. If you have opportunity to go to Niagara Falls, then go grab it. And I would recommend na ang gagawin ninyo ay magdadrive kayo going to Niagara. Kasi at least meron kayong time to relax doon sa area. And I would suggest na you do it overnight kasi ang dami pa makikita dun sa Niagara Falls apart from the waterfalls itself, no. And lalo na nung gabi, very vibrant yung city. Ang daming pwedeng gawin, like may mga amusement parks, tsaka merong mga attractions na pwede ninyong gawin as friends, no. And pwede rin naman kayo mag-chill doon. Yung katulad ng ginawa namin kahapon, nag-walk lang kami doon, paikot-ikot doon sa city just to see ano yung mga pwedeng gawin. But technically, I think it's the best, no. It's one of the best na nagawa ko dito sa Canada, yung pagda-drive, no. Some of the drivers are yung drivers dito sa Canada, I think they are one of the most disciplined, no. Meron ka makikita mga siguro pasaway, pero they follow the traffic rules and regulations na nandoon sa city dito sa mismong Canada, no. If you have a driver's license from the Philippines, you can drive, papakita mo na yung passport mo tsaka yung iyong driver's license doon sa car rental. Tapos noon yun, pwede mo na siyang i-drive around dito sa sa Canada. I think also meron kayo dapat kasama ng isang authorized or driver na merong driver's license dito sa Canada, no. Before you go and drive around. Alright? So, yun. So, thank you very much for watching this vlog and I think sabi ko nga, isa siya sa mga pinakamagandang ginawa ko dito sa Canada, and especially kasama ko yung mga friends ko to do that experience kasi it adds to the flavor and the excitement doon sa ginawa namin sa falls. Alright? So, galing kami ng downtown. Dito kami sa Union Square. Tapos, nadaanan namin ito kasi dito kami sasakay ng train. Ito yung Union Station nila. Tingnan niyo yung Union Station nila. Ang ganda. The angels said it is on. Look.
Wow. This is the Union Station, guys. Kung makikita ninyo. Parang siyang itsura niya rin. Parang itsura niya rin is yung Grand Central Station. Pero mas maganda syempre at mas malinis yung ano. Pero sobrang ganda. Tignan yung ganda. Ayan. Tapos ayan guys yung ano nila. Mga bilihan ng tickets. O dyan. Ayan. Kasi yung subway and streetcars. Sa baba ng ano ng Yan, may Arab. Grand Central ay ng Union Station, merong mga kainan na, tsaka merong mga market. May Sephora, tas merong mga Shake Shack ganyan. So dito mo siya makikita. Pero ngayon sarado na kasi ano. Kasi no, ang daming mga parang ang dami ding mga yung mga stations andito siya kasi andito lahat ng mga connections ng mga train.